Sa video pong ito, ang gagawin po natin ngayon ay mag-aayos tayo ng Yamaha Mio i125 kasi palyado at humahagod at delay yung kanyang acceleration dito. Kung napapansin niyo, pag piniga ko mula sa gitna hanggang sa dulo ay pumapalya siya o humahagok. At ngayon, kailangan nating gamitan ng multi-tester na digital kasi at ang gagawin natin ngayon ay i-calibrate natin itong voltahe ng kanyang TPS kung nasa saktong idle ba siya yung kanyang volt kapag naka minor o naka idle, kasi meron yung exact volt ang TPS kapag naka-idle, tapos kapag nakasagad yung silinyador or naka full throttle, magkaiba kasi yung voltahe niya kapag naka-minor o naka-idle yung inyong silinyador, at kapag naka full throttle iba rin yung kanyang voltahe dito sa kanyang TPS. At bago natin ito i-calibrate, kailangan nating subukan itong kanyang TPS kung okay pa ba or sira na ba itong kanyang TPS. Malalaman natin kung okay pa yung kanyang TPS dito, hindi pa siya sira, kapag meron siyang voltahe o reading o tamang voltage dito sa kanyang TPS kapag naka-idle at saka naka full throttle yung kanyang silinyador, nasa tamang voltahe po siya. Diyan natin malalaman na okay pa yung kanyang TPS. At kapag sira na tong kanyang TPS, malalaman din natin yan kasi hindi na siya nagbabato ng saktong voltahe kapag naka-idle, at saka kapag naka full throttle din hindi na siya nakapagbigay ng saktong voltahe kapag naka full throttle, o minsan wala na talaga siyang reading or wala nang voltage reading, hindi na siya nagbibigay ng signal or hindi na makikita yung kanyang voltahe, hindi na siya mababasa dito sa ating multi-tester na digital. Ibig sabihin sira na itong TPS o nawala lang sa tamang angle itong ating TPS, kaya kailangan na nating itong i-calibrate. At tiningnan ko na rin yung kanyang injection pump or fuel injector. Okay pa naman yung kanyang fuel injector dito kasi naka-encounter na ako ng ganito, pumapalya kapag piniga mo yung silinyador. Nung inayos ko na Sniper version 1, pinalitan ko ng bagong injector kasi sira na yung kanyang injector kaya pumapalya, at pag piniga mo ay namamatay yung kanyang motor. Kaya tiningnan ko yung kanyang fuel injector at nakita ko na hindi na maganda yung kanyang buga, hindi na siya na-automize yung gasolina, kaya pinalitan ko na ng bagong injector, yung inayos ko na Yamaha Sniper version 1. At pagkatapos kong naikabit yung bagong injector sa Yamaha Sniper ay sinubukan kong paandarin, at nung pinandar ko na ay nagiging maayos na yung kanyang andar, hindi na siya namamatay kapag piniga ko yung kanyang silinyador, at saka nawala na yung kanyang palya, okay na. Kaya ang una kong ginawa dito ay tiningnan ko yung kanyang injector, tapos nakita ko na okay pa naman yung kanyang injector, na automate pa naman yung kanyang gasolina. At saka dito sa kanyang panel board, dito sa kanyang MIL or malfunction indicator light, wala namang nakikita natin na error codes, kaya ito na lang yung tiningnan ko, itong kanyang TPS. Ang gagawin natin dito ay i-calibrate natin, at ito na, tapos ko nang naipa-calibrate ito gamit ang MST 500. Saka nakuha natin yung tamang angle, dito natin isinaksak yung MST 500 na diagnostic tools, at ito na yung angle or voltahe dito sa ating TPS, 0.69 volts kapag naka-idle or naka-minor yung binigay na
voltahe or ang angle dito sa ating TPS. Tapos na-set na rin yung ating full throttle or kapag nakasagad yung silinyador, nasa 4.0 volts or 4 volts yung TPS natin. Ibig sabihin nasa tamang angle na siya. At shout out dun sa kaibigan natin na nag-calibrate dito sa ating inayos na si John Mark dito sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Massive shout out sa iyo kaibigan kong Master FI Mechanic, kasi kapag ganitong mga motorsiklo na FI motorcycle ay kailangan talaga na gumamit tayo ng proper tools tulad ng diagnostic tools para ma-set natin sa tama yung mga dapat nating i-set tulad ng angle dito sa ating TPS, tsaka ma-delete yung mga naka-restore sa inyong ECU na history or error codes, kasi kapag merong naka-store na history or error code sa ating ECU ay palyado pa rin yung andar ng motor natin kapag hindi na-erase or na-delete yung mga history ng ating ECU or error codes. Kaya kailangan nating i-erase or i-delete yung mga history para umayos yung motor natin. At saka itong TPS kailangan talaga na i-calibrate natin ng maayos gamit yung MST 500 or diagnostic tools para makuha natin yung perfect angle or perfect volts dito, tamang voltahe sa kanyang TPS kapag naka minor at saka kapag naka full throttle. At ngayon dahil tapos na natin itong na-calibrate, susubukan natin itong paandarin kasi kanina palyado ito. Kanina kapag piniga ko pagdating sa gitna hanggang sa dulo ay parang namamatay siya o humahabol, palyado siya, delay parang yung kanyang acceleration. At ngayon okay na, napaka-responsive na ng kanyang throttle or acceleration, nawala na yung kanyang palya or hagok, hindi na siya palyado kapag piniga mo mula sa gitna hanggang sa dulo ng kanyang silinyador. Kaya inayos natin itong kanyang TPS kasi ito yung nakita natin na nawala sa angle, kasi napaka-importante na nasa tamang angle yung TPS ng isang motor lalo na sa FI, kasi ang trabaho nitong TPS ay ito ang nagbibigay signal sa ECU ng magbato ng tamang kuryente at saka tamang gasolina dito sa kanyang fuel injector. Kaya importante talaga na maayos yung ating TPS para hindi mag-lane yung ating spark plug. Kaya ginawa natin sa abot na ating makakaya at sa wakas sa awa ng Panginoon ay naayos na rin itong kanyang motor. Kasi sabi ni ma'am, itong may-ari ng motor ay itinulak niya ito kapag umaakyat sa bundok. Kakapagod daw sabi ni ma'am, kawawa naman si ma'am na magtutulak ng kanyang motor. Kaya nung inayos natin to ay tiningnan natin lahat, yung kanyang kuryente, tapos yung kanyang fuel injector at saka yung kanyang fuel pump, saka yung fuel pump filter, pinalitan na rin natin ng bago. At pagkatapos ay itong TPS kinalibrate natin at ibinalik natin sa saktong voltahe or tamang angle itong kanyang TPS. At ngayon paandarin natin ulit itong motor ni ma'am. At maraming salamat po sa panonood. Sana po may natutunan kayo kahit na konti, at shout out po sa sumusuporta ng ating YouTube channel at nag-comment na si Pare Jonathan Demoral at saka si Edward Chula. Shout out sa inyong dalawa. At saka si Brigido Alpante, yung kababata ko, mga kawag. Okay na yung motor ni ma'am. Napaka-responsive ng kanyang acceleration at saka wala ng delay. At maraming salamat po sa panonood. At sana huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. At pakipollow na rin yung Facebook page ko, Dexter Work. God bless po sa lahat. Ride safe. Peace. I'm out.